At muli na naman ako nagbabalik sa inyong mga talapitan and welcome back to another video. Bago ang lahat, of course, luma pa din ang brand ko. Pangalawa, huwag kang kukurap. Watch this video until the end kasi meron akong special announcement na ka-excite para sa inyong lahat. Alright? So, stick around para malaman mo kung ano yung sorpresa ni Sir Ulo sa'yo. Well, anyway, welcome back to the channel, especially dun sa mga bago. If this is your first time to be here, please make sure to subscribe. Libre po yan. And para dun sa mga bago nating kaulo, welcome to the channel. Anyway, since ang dami ang humihingi ng update at hindi ko naman kayo ma-replyan lahat dun sa comment section, gumawa na lang ako ng isa pang video. Pero huli na to huli ng sunog video to. Ayan, para lang dun sa mga humihingi ng update saka dun sa mga maraming tanong na hopefully mabigyang linaw. Okay, so bibigyan natin ng linaw yung nakaraang video at saka yung mga pangyayari dito sa Los Angeles dun sa nakaraang sunog na nangyari. Actually, hindi siya nakaraan hanggang ngayon meron pa hindi pa siya 100% contained. Meron pang at least 20%, pero maliit na lang yun kasi wala na siyang masusunog Tsaka unfortunately, ngayon naman as of yung time ng recording ng episode na to, meron na namang bagong sunog sa may ano nga bang pangalan nun, basta bandang Santa Clarita area naman yun. So may God be with them. Sana walang abuting bahay kasi so far nasa may forest area sa may bundok. Ayun, so okay, so gusto ko lang bigyan linaw and masagot dun sa mga magbigay ng kasagutan doon sa inyong mga katanungan. Tanong nga so dapat may sagot. Yun. Hindi kasi gusto ko lang bigyan ng context. Okay, kasi parang walang context Siyempre, napapanood nyo sa news. Tapos, napanood nyo yung nakaraang video ko, di ba? Parang walang context na parang nasunog lang lahat di ba? Ang daming nagsasabi doon sa comment section. Sabi, ghost town na ang Los Angeles. Naging ghost town ang LA. Hindi naman naging ghost town yung LA. Okay, kasi unang-una, merong pangalawa. Hindi. Unang-una, hindi naman naging ghost town. Kasi okay, malaki ang Los Angeles. Okay? Paano ba natin sasabihin ang LA? Sige, for example na lang. Okay, ito yung magandang example. Buong Metro Manila. So, pag sinabi mo naging ghost town yung Los Angeles, para mo sinabing naging ghost town yung buong Metro Manila. Okay? In reality, ang nasunog are parts of LA. Okay? Yung iba doon, LA County, nasa labasan ng LA City. Actually, yung Pasadena yun So, hindi na siya, pero part yun ng LA County. So, parang ang nangyari, yung sunog, mayroong sunog sa may, sabihin mo ng Bulacan. Okay? Sa kabila naman, sa may bandang south, nasusunog, mayroong nasunog doon sa may Santa Rosa. Okay? Tapos, yung nasunog na yun, hindi yung buong Santa Rosa, hindi yung buong Bulacan. Meron lang isang part doon, let's say merong bundok somewhere in Bulacan. Tapos doon sa paanan ng bundok, merong subdivision. Yung subdivision na yun ang nasunog. Okay? So hindi naman natupok talaga completely 100%. Probably mga 80%. Okay? Pero still, meron pa rin mga bahay na naiwan na natira na nakatayo. Okay? So kanina nga pala. So ito yun. Di ba nung nakaraan, hindi ako nakakuha ng aerial shot, ng aerial video kasi ni-restrict nila. So, pagka tinry kong i-turn on yung drone, restricted, ayaw lumipad. Pero kanina, tinry kong balikan, okay na. Tinanggal na yung restriction. So, nakakuha ako ng mga videos dun sa area. So, para makita nyo kung ano yung... Pero ano lang yan, dun sa may area namin, yung malapit dito sa amin, yung Eaton Fire.
So, yun yung Eton Fire. Tapos, okay, so, huwag mo isipin na naging ghost town yung buong LA. Kasi ito naman yung buong area. So, ang area namin, ang area nung Eton Fire is San Gabriel Valley. Okay, valley kasi siya eh. Yung area na yun, maliit lang yun eh. Wala kasi akong mapa eh. Try nga natin. Kasi meron kami ginagamit dito. Watch Duty. Ayan, Watch Duty na na app. Kita ba? Ayan. So, ito yung sa amin. Nakikita ba? Ayan. So, ito yung sa may amin. Tama ba? Tama ito. Yan. Yung part na yan. So, yung buong yan, LA County yan. Okay, tas ito yung isa, yung Palisades. So, ito naman yung bago ngayon. Yung bagong nasusunog. Okay. Yan. Okay. So, yung buong yan, ito, wala namang nangyari dyan. Okay. So, ito, tingnan nyo ngayon yung aerial video naman nung siguro mga most likely, give or take, at least mga 60% ng San Gabriel Valley. Di ba? Paano mo sasabihin naging ghost town? Yun lang part na yun. So, meron kumbaga parang isang subdivision sa Bulacan, merong subdivision sa Santa Rosa. Yun yung nasunog. Just to put context kung ano talaga yung nangyari. Tapos, praise God, alam ko it's something really, traumatic, talagang disastrous yung nangyari. Pero, casualty versus devastation, mababa naman yung casualty. Siguro yung casualty was nasa around, less than 30, kung di ako nagkakamali. Less than 13 casualty versus dun sa devastation. Yun, marami talaga mga properties na nawasak talaga. And then, karamihan nga ang sinasabi, it's not really about the house eh. It's about yung mga, nandun kasi matagal na nilang bahay, yung mga memorabilia nila, diba? Yung mga bagay na hindi mo mabibili ng pera. Yun yung nakakalungkot doon. And another thing is, okay, kasi ang daming sasabi, ako, parusa yan, ganyan. Dahil sa Golden Globe. Okay, yung Golden Globe, sige, sabihin na natin yung mga nasa Hollywood yun. Okay, yung mga artistang yun, nakatira yun sa may Palisades. So, walang kinalaman yung mga nakatira sa Eton Fire. Kung meron mga artista doon, hindi kasing dami ng mga artista compared doon sa Palisades, sa Pacific Palisades. And then, ang pangatlo is fire season. Okay, kasi po dito sa California, dito sa LA, bihira kami magkaroon ng ulan, bihira ang ulan dito. So, especially pagpasok ng winter, it's really, really dry. Usually, maulan. Pagdating ng December. Ayan. Ang winter dito, imbis na nagsusnow, sa bundok merong snow, siguro probably mga 2 hours, 3 hours drive. Pero dito mismo sa LA, walang snow, pero nag-uulan. Yun na, so hindi kami inulan pamula nung December. So masyadong dry. So ang tawag dito is fire season. And then, iba-ibang area yun. Tapos yung Palisades na nasunog, last time, 2005, ganun din yun. Sunugin talaga yung area. So, talaga, fire prone talaga. Yung mga area na nasusunog ngayon. Kagaya nung sa Altadena, yung Eton Fire. Yung kabilang side naman nun ng nasusunog, like, if I'm not mistaken, mga 2 years ago. 2 years ago, sa may naman, ang katabi naman so Altadena, yun yung city. Altadena, Monrovia, tsaka Duarte. Ang nasusunog 2 years ago naman, yung Monrovia, tsaka Duarte. So, normal yun dito. So, ang dito, kung sa Pilipinas, Bagyo, dito naman, sunog. Sunog, tsaka lindol. Kaya, madali ring matupok yung, nagiging ubos lahat yung mabuong bahay. Kasi nga, yung materials na ginagamit, unang-una is para sa para ba, earthquake proof yung mga bahay. Yun yung purpose doon. And, pangalawa, mas mura kasi yung materials. Yung mga, tawag doon, may mga drywall lang ginagamit dito eh.
Tsaka, ni-research ko nga bakit ganun yung mga bahay. Yun na nga, number one reason is para maging earthquake-proof. And then, pangalawa, mura yung materyales compared sa simento. Ayun. Pero ang dami nagsasabi na it's still better na merong mga, na mga simentong bahay na fireproof at the same time, lindol-proof din. Ayun. But, it has been like that, yung mga bahay dito, ever since. So, I don't know, yun lang yung nahanap ko sa Google. Yeah, pero, just wanted to put context para, masagot yung inyong mga katanungan at sana naman, nasagot ko ang inyong mga katanungan. Yun, siya. Anyway, kung umabot ka hanggang dito, dyan ka lang, meron akong isasabihin sa'yo. Maraming salamat at congratulations. Excited ako. Okay, so ito yung surprise. Okay, ito yung surprise ko sa inyo. Meron akong giveaway na ipamimigay. Giveaway nga so kailangan ipamigay. Hindi. So, meron akong giveaway. Sinigurado ko lang na aabot ka dito sa dulo. Kasi plano ko sana sabihin sa umpisa kaso, alam mo naman, marami mga umi-issues lang. Kiklik lang yung video tapos umaalis na. Kung sabihin kong meron akong giveaway, sigurado magsistay yun. Pero ikaw, since nagstay ka hanggang sa dulo nang hindi mo nalalaman kung ano sinasabi ko dun sa simula, ibig sabihin na isa kang tunay na kaulo at karapat-dapat na makatanggap nitong munting regalo galing kay Sir Ulo. So, isang pasasalamat lang for everyone. Kasi merong nag-reach out sa akin na isang company. And then, they've asked me to make a review nung produkto nila. Hindi naman nila ako binayaran pero pinadalan nila ako ng produkto and maganda yung product nila. And sobrang natutuwa. Ayoko nga bigay. Sabi ko sa akin to Hindi, pero alam ko matutuwa ka. Pero ito yun. Yan. Okay. Hindi mo muna sasabihin kung ano siya. Okay? Gusto ko antayin mo siya either bukas or sa susunod na araw. Okay? Kailangan mo lang siguraduhin na nakasubscribe ka. May condition, syempre. Kailangan mag-comment ka and let me know bakit ikaw dapat ang makatanggap nung regalo na yun. Okay? Let me know kung kailangan mo siya, kung meron kang paggagamitan. Basta it's something really, really cool and useful. Yun. Yun yung magandang description doon. Alright, so antayin mo bukas or sa susunod na bukas. Hanggang dito na lang. Kita-kits on the next one. And always wear that smile because Jesus loves you. Thank you po.